tumataas ang BP mo from normal. Pero sabi ng doktor, wala ka naman daw hypertension. Wala ka pa daw hypertension. Okay, so itong ganitong klase ng issue or statement or itong ganitong klase ng pangyayari will lead to confusion sa mga makakarinig o makakaalam ng ganitong pangyayari, 'di ba? So, kameron tayo dito ng deep dive. Okay, para mas maintindihan ninyo kung ano ang nangyayari. Because blood pressure is very important when we say prevention of complications or diseases like stroke, no, heart attack, no, even renal failure or kidney failure. Okay? So, ganun ka-importante yan. So, yung nangyayari doon sa mga tao na nagpapacheck up sa doktor, tapos sinabi na wala naman daw hypertension, pero more than 120/80 yung kanilang blood pressure. So, 'di ba? Nakaka-confuse nga. So, eto 'yon. So, tingnan muna natin yung table ng American Heart Association pagdating sa blood pressure. No, kitang-kita niyo naman, sobrang klaro. So, normal is less than 120 and less than 80. So, yung systolic, 120, and then less than 80 yung diastolic. Napaka-clear. So, pababa, mula dyan, pababa, normal yon. Okay? So, ganun lang kasimple yon. Ngayon, kapag tumaas na yan, no, yung systolic niya na 120 to 129, at yung diastolic ay less than 80, no? Pag dyan ka napapunta, ang tawag sa'yo o ang tawag sa blood pressure mo ay elevated. Okay? Elevated. Ngayon, kapag ka tumaas pa dyan, no, let's say, ayan na nga, nag-130, kita nyo naman dyan, to 139, yung systolic. Yung diastolic is 80 to 89. So, medyo mataas na yan. So, ang tawag dyan ay hypertension stage 1. Okay? Or high blood pressure stage 1 ang tawag dyan. Alright? Klaro tayo dyan. Ngayon, pag pumalo na yan sa 140 pataas, yung systolic at ang diastolic ay 90 pataas, yun na ang sinasabing hypertension. Okay? Kapag sobrang taas na, no, yun na yung tinatawag na hypertensive crisis. Kita nyo naman, higher than 180. Okay? At tapos higher than 120 itong diastolic. So, ang basic link hypertension na nakikita natin sa mga tao, mga kapitbahay natin, sa ating kapamilya, ay itong high blood pressure hypertension stage 2. Di ba? Pag binipihan nyo, yung kapitbahay nyo, nagpa-BP, let's say for example, nabi-BP nyo sila ay 150/90, di ba? 140/100, so on and so forth. No? So, yun yung common, yun yung basic. So, yun yung hypertension na sinasabi. Ngayon, ang tanong, ano yung sinasabi ng doktor na wala ka pang hypertension, pero tumataas na yung BP mo? Ang tawag doon ay pre-hypertension. Yun na yun. Pre-hypertension. Ang ibig sabihin ng pre-hypertension ay itong dalawang ito. Itong elevated, ayan, ano ba yan? Hindi na lumusot ang kamay ko. Ayan, elevated, at saka itong high blood pressure, stage 1. Yan dalawang yan, ang sinasabi natin na pre-hypertension or pre-hypertension. Okay? Klaro tayo doon. So, basically, noong mga nakaraang taon, ang ginawa ng American Heart Association, no, ay binago yan. Hindi na nila tinawag na pre-hypertension yan. No? Noong unang panahon, ang tawag dyan, pre-hypertension. So, ang ginawa, binago na nila yan. Ginawan dalawa. Ayan, ginawan dalawa yan. Pero yan pa rin yun. Kung ating i-analyze, yan pa rin yun, dalawang yan. Okay, so ano yung importante dito? Bakit kailangan nating malaman yon? Unang-una, para malaman natin na iyon yon. Pangalawa,
para malaman natin kung nasaan na tayo at kung ano yung gagawin natin. Nasaan na tayo, nasaan ang BP natin, at kung anong gagawin natin. Let's say for example, let's give an example. 130/90 or 130/80. Yun yung BP mo lagi. Napapansin mo, kada ka mag-BP sa umaga, ganun ang ganun ang ganun ang ganun. O kaya kapag pumupunta ka sa ospital o sa doktor, nagpapa-BP ka sa clinic, ganun ang ganun ang ganun. So, from there, malalaman mo na meron kang pre-hypertension or elevated yung blood pressure mo and magagawan mo ng paraan. Mape-prevent mo. Yun yung pinupunto o pinupukol ng American Heart Association. Okay? Kaya ang ginawa nila dito, no, in-emphasize nila yung elevated at saka itong high blood pressure stage 1. No, para sa maagang, no, awareness at prevention, no, ng hypertension. So, ang magandang balita dito, it can be managed by lifestyle changes. Okay? That's a good news about that. So, ito yung mga tip ko sa inyo. Exercise regularly, no? Exercise regularly. Kailangan, kung mataba kayo, okay, or overweight, you need to reduce your weight, syempre. And kailangan yung BMI mo na tinatawag, you search that. Please search that sa internet, sa Google, kung ano yung inyong ideal BMI sa inyong height, no? So makikita nyo naman doon, may table doon. So hanapin nyo, madali lang matutunan yon kung paano nyo hahanapin yung tinatawag na body mass index para sa inyo. No, kung kayo ay normal ang inyong body mass index or ito ay sobra o kulang, so malalaman niyo doon. So basically when we say blood pressure, increased blood pressure, basically nandun tayo sa mataas ang inyong BMI. Okay? Klaro tayo doon. Another one. Kailangan, no, kung meron ka mga bisyo, like let's say smoking, itigil mo na 'yon. Completely, no, stop. Kung nainom ka ng alak, heavy drinker ka, gawin mo na lang, no, bawasan mo dahan-dahan, gawin mong occasionally na lang, o kaya ay paminsan-minsan na lang talaga. No? So, iwasan mong uminom ng alak sa madaling salita. Because, nagko-contribute yan para tumaas ang iyong blood pressure. Another one, eto, maraming mga may issue dito nito. Stress. So, kailangan i-manage mo yung stress mo. Kasi, yung stress talaga ay nakakapagpataas ng blood pressure. And also, syempre, diet. Kailangan meron kang tinatawag na DASH diet. Yung DASH diet na yon, if you're not familiar with that, yan yung ine-emphasize ng mga doktor o mga dietitian or nutritionist pagdating sa ating blood pressure. Ang meaning niyan ay dietary approaches to stop hypertension. You search that sa Google. Makikita nyo doon yung mga recipe, mga pagkain na DASH, under DASH diet. So, para madali nyo maintindihan, ano ba yung DASH diet? Yun yung more on fruits and vegetables at the same time, yung salt niya, no, yung salt na mga pagkain na nabibilang sa DASH diet ay mababa. So, meron kang control pagdating sa sodium intake or sa salt. Because salt, yan, nakakapagpataas siya ng blood pressure. And pwede nyong i-add, kung naghahanap kayo ng supplement, food supplement for that, pwede kayong mag-beetroot. So, itong beetroot na to, ayan, ito ay nakasusuporta at tumutulong sa ating katawan pagdating sa pag-regulate or pag-control ng blood pressure. So, sumusuporta siya. So, hindi siya gamot So, suporta siya. Para ka lang kumakain ng prutas, no? Kumakain ng gulay, in gummy. No? Gummies to. So, candy, ang datingan nito, ito ay masarap, at the same time, nakatutulong pa sa inyo. Okay? So, yan ang sinasabi nating pre-hypertension. Okay? So, nape-prevent yan. So, ano pang hinihintay natin? Iayos na natin ang ating lifestyle para maging maayos na ang ating blood pressure. And don't forget to go to your doctor for check-up. Bye for now.